Mona halika nga dito. Bakit ba lagi ka na lang nasa kamkungan ha? Pumasok ka nga dito at baka matuklaw ka ng ahas dyan. Iyon ang laging sigaw ng lola ko nung bata pa ako. Ako si Mona Lisa at ang tawag nila sa akin ay Mona. Sa ngayon ay nasa 30 years old na ako. At ang kwentong ibabahagi ko ay magsisimula nung ako ay 10 years old pa lang. Nasa poder pa ako ng aking lola Nida. 10 years old pa lang ako nang maghiwalay ang mga magulang ko. Iniwan ng nanay ang tatay ko at sumama sa ibang lalaki. Kalaunan ay nagkaroon din ng kinakasama ang tatay ko. Isinama ako ng tatay ko sa Maynila sa bahay ng bago niyang asawa. Pero hindi rin nagtagal ay hiniling ko sa tatay ko na ibalik na lang ako sa probinsya. Mas gusto ko kasi na makasama ang lola ko. Isa pa ay hindi ko din kasundo ang stepbrother ko na si Joaquin. Mayabang kasi ito at madalas akong asarin. Lagi nitong sinasabi na laki daw ako sa kangkungan at paborito ko daw ulam ay kangkong. Ano muna, namimiss mo na ba mag-ulam ng kangkong? Sorry ka na lang kasi hindi nag-uulam ng kangkong dito. Oo, namimiss ko nga ang kangkong. So ano naman ang problema mo doon? Wala akong problema kasi hindi naman ako kumakain ng kangkong. Ikaw ang may problema. Kasi alam kong gustong-gusto mo na kumain ng kangkong. Pero hindi pwede, ha. Iyon ang araw-araw na nadidinig ko kay Joaquin. At dahil bata pa ako noon, ay mabilis akong maasar. Kaya naman hindi nagtagal ay hiniling ko kay tatay na ibalik na lang ako kay Lola Linda. May kaya kasi ang naging asawa ni tatay, byuda ito. At may naiwang mga negosyo ang dati niyang asawa na namatay dahil sa sakit. At si Joaquin ay nag-iisa lang nilang anak. Itay, ihatid niyo na lang ako kay Lola doon. Na lang po ako mag-aaral, namimiss ko na po kasi si Lola. Ano ka ba muna, matanda na ang lola mo at baka hindi ka na niya maasikaso at maalagaan. Hindi na naman po ako baby para alagaan pa niya, malaki na po ako. Pakiusap po tay, mas gusto ko po kay Lola. Dahil sa pamimilit ko kay tay ay pumayag na din ito na ihatid ako kay Lola. Bye-bye muna, damihan mo ang kain ng kangkong hapang aasar pa ni Joaquin. Kahit na huling araw ko sa kanila at paalis na kami ni tatay. Tandaan mo, Joaquin, balang araw ay kakain ka din ng kangkong, sagot ko. Mona, wag mong pasasakitin ang ulo ng lola mo ha, alam mo naman matanda na yon. Magpakabait ka at palagi rin kitang bibisitahin. Opo tay, pangako po hindi po ako magpapasaway kay lola. Yun ang bilin sa akin ni tatay habang nasa biyahe kami pauwi ng probinsya. Ilang oras ang biyahe bago namin marating ang bahay ni Lola Nida. Pinamili muna ako ni tatay ng mga kailangan ko at pasalubong kay Lola. Lola, miss na miss ko na po kayo sabay yakap kay Lola Nida. Agad akong sinalubong ng yakap nito at maluha-luha pa nang sabihin kong doon na ako titira sa kanya. Miss na rin kita, apo, o paano naiiwan ko na si Mona sa inyo ha? Pag may kailangan kayo kuti, tawagan nyo lang ako. Sige June, ako na ang bahala kay Mona, mag-ingat ka sa pagmamaneho ha. O Mona, magpahinga ka na muna sa silid mo ha, alam kong pagod ka sa biyahe. Naku, hindi po Lola, gusto ko po kayong tulungan sa pagtatali ng kangkong saad ko kay Lola. Yun kasi ang kinabubuhay ni Lola. Malaki ang lupa sa likod bahay at napakaraming kangkong na tumutubo doon. Kaya naman naisip nila Lolo at Lola na gawin yung negosyo. Pero nang bawian ng buhay si Lolo ay si Lola na lang ang nag-asikaso ng kangkungan. Tanda ko pa noon madalas akong pagalitan ni Lola dahil hilig ko ang manghuli ng tutubi sa kangkungan. Ay naku bata ka, makulit ka pa rin hanggang ngayon. Buti pa ay magpahinga ka muna at bukas pupunta tayo sa school para ma-enroll ka na. Kung gusto mo ako tulungan sa pagtatali ng kangkong ay bukas na lang pag-uwi natin. Talaga po Lola? Promise po yan ha. Gusto ko lang naman makabawi sa inyo kaya gusto ko kayo tulungan. O siya, sige na nga. Ginulo nito ang buhok ko at pinapasok na ako sa silid ko. Humiga ako sa dati kong kama. Namiss ko ang mga unan ko at mga teddy bear. Bigla kong naalala si Joaquin. Ang totoo ay mabait naman ito at kaisa pa ay cute siya. Aaminin kong kahit na bata pa lang ako noon, ay naging crush ko na siya. Yun nga lang ay sobra ang pang-asar niya sa akin kaya naiinis ako sa kanya. Alam kong hindi naman kami magkapatid at hindi masama kung magkakaroon ako ng paghanga sa kanya. Hindi ko lang talaga alam kung bakit parang galit na galit siya sa akin at lagi niya akong inaasar. Kinabukasan ay maagang nagising si Lola at gunising din ako para mag-almusal. Pagkatapos at nagtungo na kami sa school para magpa-enroll. Pag-uwi namin ay exited na agad ako na tulungan si Lola sa pagtatali ng kangkong. Alam ko na halos araw-araw niya yung ginagawa. Ibinabagsak niya yun sa palengke. Madami siyang suki dahil sa dami na din ng kangkong sa likod bahay namin. Kaya naman kinalakihan ko na ang pagkakangkong nila Lola bago pa lang ako dalhin ni tatay sa bahay nila Joaquin. And ngayon na ito ulit balik sa pagkakangkong. Masaya akong tumulong kay Lola at gabi na kami nakatapos. Nagpahinga agad kami dahil kinabukasan ay madaling araw pa siya gigising. Kinukuha kasi yun ng tricycle na service niya at dinadala sa mga suki niya. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Tulog pa si Lola.
Pagkatapos kasing makuha ng driver ang mga kangkong, ay natutulog ulit ito. Nagpunta ako sa likod bahay sa malawak na kangkungan. Naalala ko ang mga panahon na lagi akong sinisigawan ni Lola Nida para pumasok sa bahay. Naglakad-lakad ako hanggang makarating ako sa dulong bahagi ng kangkungan. Bigla na lang naramdaman ko na naihi ako. Malayo pa ang lalakbayin ko kung ako'y babalik sa bahay, kaya wala na akong nagawa kundi umupo sa isang tabi at doon umihi. Alam ko naman na walang tao doon. Nakaihi naman ako ng maayos. Babalik na sana ako ng bahay nang may makita akong tutubi. Naalala ko na naman ang panghuhuli ko noon. Dahan-dahan kong nilapitan para hulihin. Tutubi-tutubi, wag kang papahuli sa batang mapanghi. Nadinig kong tinig galing sa aking likuran. Bahagya akong nagulat kaya napalingon ako. Isang batang lalaki ang nakita ko na sa palagay ko ay kasing edad ko. Sino ka at anong ginagawa mo dito? Anong sino ka? Ikaw ang sino at bakit dito ka pa umiihi sa kangkungan? Kung ganun nakita niya ang paghihi ko, tinignan ko ito ng masama. Naninilip ka siguro saad ko. Uy, anong naninilip, bigla ka na lang umupo dyan. At umihi alangan namang pigilan kita sagot nito. Basta isusumbong kita sa lola ko. Iniwan ko ito at dali-dali akong bumalik sa bahay. Nais ko sanang sumbong kay lola. Pero tulog pa ito, asar na asar ako ng oras na yon. Ganun talaga ako madaling maasar. Iyon na lang talaga ang ugali ko. Madali akong paiyakin, asarin o inisin. Pero masasabi kong mabait na bata ako dahil maayos ang pagpapalaki ng lolo at lola ko. Mga ilang minuto lang ay lumabas na ng kwarto si lola. O muna, bakit ang aga-aga mong gumising, wala naman pasok? Lola, maaga po kasi talaga akong gumising, kahit nung nasa Maynila ako. Sige, antayin mo at maghahanda lang ako ng almusal. Habang nag-aalmusal ay tinanong ulit ako ni lola, bakit nga ba ang aga-aga mong magising? Gusto ko lang sana magpaaraw, lola, pero may batang lalaki po na nanilip sa akin kanina habang umiihi ako. Natawa pa si lola. Bakit ba kasi doon ka umiihi, bata ka? Lola naman, sinisilipan na nga ako, bakit parang masaya ka pa? Alam mo, Mona, kung si Buboy ang tinutukoy mo ay lagi talagang nasa kangkungan yung batang yon. Kung ganun, Buboy pala ang pangalan ng bastos na yon? Natawang muli si lola na medyo kinainis ko na. Ikaw talaga, Mona, nagtatampo ka naman agad. Mag-almusal na nga tayo at hayaan mo makikilala mo rin siya. Habang nag-aalmusal kami ay bigla na lang pumasok si Buboy sa loob ng bahay. Agad-agad ay dumiretso ito sa lamesa at lumapit kay lola. Mano po, Lola Nida? O Buboy, sabayan mo na kami kumain. Nainis ako dahil parang nasa sariling bahay ito na kumuha ng pagkain at umupo. O iha, siya nga pala si Buboy, anak siya ni Mang Cardo. Yung driver na naghahatid ng mga kangkong natin. Buboy, si Mona ang apo ko pag-o-apakilala sa akin ni lola. Opo, nakita ko po siya sa likod kanina. Sorry Mona ha, hindi ko naman kasi sadya na makita ka ng ganon. Paliwanag nito.